Hi guys, so meron pa tayong isang question dito guys. Actually, marami pang question na hindi ko nasasagot. Pasensya na yung ibang hindi nasasagot. But this is really quite confusing and I think importante din to. Okay, about present tense. But hindi yung present tense ng mga regular verbs. It's about present tense ng irregular verbs. So meron siyang binigay na example. Basahin natin yung tanong niya. Hangul formula sir, ito po based sa question na natanong po sa akin which is quite confusing din po regarding nga po sa conjugation of basic form or yung dictionary form of the verb. Okay? So, yung changes po kasi, example is word na buruda, mag-change to mulayo, and papuda na nagiging papayo. Okay? Ano po yung mas accurate na explanation regarding sa changes na pag kinonjugate ang mga naka-basic form? Okay? So, una-una, yung pinaka-basic na, ano ba, rules sa pag-conjugate ng mga verbs is magdedepende tayo sa last vowel ng verb stem. Okay? So, kung ang last vowel ng ating verb stem ay a or u, ang ikakabit natin is ayo. Okay? For example, it's yung puda. Puda is to see, to look. Pu. Okay? So, ang dadagdag natin ay ayo. Pu ayo, puayo. Okay? Or let's say uda, to come. Okay? Uda. U plus ayo, ayo, but pinagkakabit na yan kaya nagiging wayo. Okay, to come. Okay? And pag nagtatapos naman sa yung last vowel natin is not u or not a, ang ikakabit natin ay oyo. For example, mokta, ang pinaka-last vowel niya ay o. So, ang dadagdag natin ay oyo. Mok, oyo, mogoyo. Ano pa? Yolda. Yolda is to open. And pinaka-last vowel niya ay o. So, yol plus oyo, yoroyo, yoroyo. Okay? But itong mga binigay mo example, muruda and bakuda. So, these are mga verbs na merong u na vowel. Okay? And pag may mga u vowel, usually sila ay mga irregular verbs. Okay? Ibig sabihin, iba yung way ng pag-conjugate sa kanila. Okay? Lalo na pag nalalagdagan sila ng mga suffixes, ng mga ending na nag-uumpisa talaga sa vowel. Okay? So, umpisa natin sa binigay mo, it's muruda. Muruda, ibig sabihin is to not know. I don't know. Muruda. Yung verb stem natin ay muru. So, kung i-apply natin yung pinaka-basic na rules, okay, ang titingnan natin is yung last vowel ng verb stem, which is yung u. But since this is an irregular, hindi ganun yung gagawin natin. I-disregard natin yung u na vowel. Ang titingnan natin ay yung vowel before that u, which is yung u na may kasamang miyom, mu, yun yung titingnan natin. So this is u, ang idadagdag natin ay still ayo. But remember, this is an irregular. Meron pang konti tayong gagawin. Yung mu, dadagdagan natin ng another lil sa baba, so magiging mul. And yung ru, gagawin nating rayo. Okay? Rayo. So, dahil nga yung last vowel natin, u, ang idadagdag natin ay rayo. So, mul plus rayo, mul rayo. But remember yung pronunciation ng dalawang lil, pag nagkadikit yan, ang pronunciation sa kanya ay double L. Mulayo. Mulayo. So, doon ang galing yun. So, another example, kuruda. Kuruda, ibig sabihin is to choose. Okay? So, dyan ang galing yung kurushipshio sa nakikita natin sa exam. So, kuruda. So, verb stem is kuru. Same pa rin. Huwag mong tingnan yung may u na vowel. Ang tingnan mo is yung vowel before that, which is still u. So, indadagdag pa rin natin ay rayo. So, ano mangyayari? Yung ku, lalagyan natin ng another L sa baba or patchim. Kul plus rayo, kulayo. Kulayo. Okay, what if hindi a or o yung vowel? Yung last vowel natin. So, let's say yung verb na kiruda. Kiruda. Ibig sabihin is to grow. As in, pag meron kang mga plants, mga herbs, to grow. Or to raise a child, to raise a pet. Okay, kiruda yung tawag doon. So, since yung verb stem natin ay kiru, hindi natin titingnan yung ru, ang titingnan natin yung isa pang vowel, which is yung e. Okay? So, this is e. Ang idadagdag natin ay oyo. Okay? But since this is an irregular, yung ki, magkakaroon ng another else pa ba, magiging kill, and ang idadagdag natin this time is not rayo, royo. Kill plus royo, killoyo. Killoyo. So, ganun mag-conjugate ng ru irregular.
Okay? So, yung next na binigay mo example is papuda. So, same, meron tayong u na vowel. But, meron 'tong mga ibang katulad na verb just like, yepuda, napuda. Okay, so gano'n pa rin. Wag mong tingnan yung una vowel, ang tingnan mo is yung kasunod na vowel. Okay? Which is sa bapuda, yung last na vowel sa ba. So, ang kakabit natin ay ayo. So, this one is mas madali to. Tatanggalin mo lang yung u. Okay? Ang matitira sa'yo ay ba, and then yung sang biyuk, tanggalin mo yung u, and then ikabit mo lang yung ayo directly. Kaya nagiging pa, payo. Papayo. Okay, so another example yung verb na napuda. Napuda, to be bad. Okay, napuda. So, same pa rin. Tanggalin natin yung u na vowel. Dagdag natin ay ayo. Since yung pinaka-last na vowel natin ngayon ay yung na, yung a dun sa na. Na, pu, tanggalin natin yung u, palitan natin ng ayo. Napayo. Napayo. Bad. Okay? So, another example is yepuda. Yepuda. Okay? So this one hindi u yung last vowel nila after ng u, which is yung ye. 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 Vowel yan, guys. Okay? So ye. So ang idadagdag natin ay oyo. Tanggalin mo lang yung u sa gitna. Ye, pu. Tanggalin mo yung u. Yep, poyo. Yep, poyo. So naging ganon. Okay? So next is meron pang ibang parang group kung saan meron ding u na vowel, which is yung mga verb na kuda. Kuda, ibig sabihin is to turn off. Okay? And yung kuda, to be big. Okay, to be big. So ito mga to, guys, since wala siyang ibang vowel, automatic ang ilalagay mo dyan is oyo. Okay? Kuda, koyo. Turn off. Kuda, koyo. To be big. Big. Okay? So, ganyan tayo mag-conjugate ng mga vowel na may, ng mga verb na may u na irregular. Okay? So, yun lang. Sana naniliwanagan na kayo sa pag-conjugate ng ganitong verbs. And yeah, so marami pang ibang irregular na verbs. So, good luck, guys. Okay? So, once again, thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.